Inabot lang ng mga 2 araw mula noon, bigla siyang umalis. Nag-impake, no? Nag-impake ang mga hinayupa. Oh, kinuhanan ko pa ng kinuhanan ko pa ng boarding house, binigyan ng pang-allowance, binigyan ng pera galing ng Maynila papunta rito para lang may tauhan tayo. Pero yung ginawa ng hinayupak, isa sa experience ko o karanasan ko sa pagpapatakbo ng salon business ay yung tinarantado ako o inabuso ako ng tauhang kinuha ko. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong salon services. Pero meron tayong 4 na branch ngayon, ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, at 9 years akong nagpapatakbo ng salon business. Noong nag-start pa kami ng branch namin sa Kidapawan, pangatlong branch namin to, ang Zell Salon. Meron akong tauhan. Nagka-problema kasi ako na nag-hire ako, tapos yung salon namin tumatakbo na, wala pa akong staff. Ito ay basic na problema ng mga salon owner. Malamang experience mo rin to. Ngayon, kailangan ko makahanap ng staff kasi tumatakbo na yung salon, walang kita. Kasi wala ngang hairdresser, walang hairstylist. Ang ginawa ko, nag-ads ako. Gumastos ako ng ads para makahanap ng ng hairstylist, no? Ng mga hirap hanapin ng mga yan. Tapos, yun na, meron akong nag-apply. Merong taga Cebu. Napunta sa Cebu yung ads ko. Merong taga Cagayan, merong taga Maynila, merong taga Davao. Ngayon, sa dami ng tinitingnan ko, medyo kasi kami, hindi kami agad tumatanggap, no? Medyo sinasala namin. So, tinitingnan ko yung mga resume nila. Yung isa, medyo matagal na. May umiidad na mga 45 na siguro. So, sabi ko, eto na lang siguro kasi mukhang matino to. Nagkakaedad ka na ng ganyan. Matino na yan, di ba? Palagay ko. So, yun. Ang problema niya, nandun siya sa Maynila, pero taga Davao siya. So, sabi niya, mayroon daw siyang trabaho doon. Ang problema daw, kailangan niya nang umuwi kasi daw mahina yung kitaan doon sa salon sa Maynila. Ngayon, wala siyang pamasahe. So, problema niya yung pamasahe. Putik kamay na yan, no? So malamang ma-experience niyo rin to. Ngayon, wala siyang pamasahe. Sabi ko sa kanya, bakit wala kang pamasahe? Nagtatrabaho ka dyan. Sabi niya, ay ganito, ganyan. Iniwan siya ng amo niya, walang kita ang maayos, lumipat na lang sa iba, na-scam daw sila. Basta ganun kahaba yung kwento. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. May pamasahe ka na dyan na, may pantikit na daw siya. Ang problema niya daw, wala siyang pang-allowance. Sabi ko, sige pa, padalhan na lang kita ng allowance, tapos, dumiretso ka na lang dito. Nagpadala ako noon mga 3,000 siguro. Dahil sa hindi naman sa tiwala, nagtiwala ko. Dahil sa wala akong no choice. Kasi yung salon ko, tumatakbo na ng 1 buwan, wala akong tauhan. Ayop na yan. So yun, dumating na siya rito, ayun, nag-start na kami, kinuhanan ko siya ng boarding house, ng apartment. Siyempre, ako pa rin yung gubastos, di ba? Yung expenses pa rin ng company. Wala nga siyang pera eh. So ayun, nag-start na siya. So, ngayon, inabot ng 1 buwan, kumikita naman siya. Siguro mga above 25,000 yung monthly niya. Kasi malakas din naman yon kahit bago pa lang yung salon namin. Eto na yung mga nakakatawa. Eto yung mga nakakalokong experience namin. Noong sa inabot na ng 1 buwan, nagtaka ako. Medyo medyo mahina na yung connection. Minsan minsan late, tapos biglang mag-absent, tapos kinabukasan hindi papasok, no? Kasi kumita ngayon ng malaki.
Ngayon, hinayaan lang namin, umabot ng 1 linggo pa. Merong customer na nagpa-kulay o nagpa-scalp treatment sa amin. Tapos, hindi namin alam na yung pala yon na customer na yon, kasi meron kaming record daily kung ano yung services o ano yung ginawa o at magkano yung nagawa. Yung customer na yon, dalawa, mag-ina, no? Mag-ina. Tapos yon, natapos na yung services. Inabot lang ng mga 2 araw mula noon, bigla siyang umalis. Nag-impake, no? Nag-impake ang mga hinayupa. Oh, kinuhanan ko pa ng kinuhanan ko pa ng boarding house, binigyan ng pang-allowance, binigyan ng pera galing ng Maynila papunta rito para lang may tauhan tayo. Pero yung ginawa ng hinayupak, biglang umexit ng pangmalakasan. So yun, nawala siya bigla. So wala naman kaming paki doon kung maalis o ano. Okay sa amin. Yan, nabot ang 1 linggo, 2 linggo, eto na yung problema. Yung customer na yun na 2, nagreklamo. Pumunta dun sa salon kasi yung buhok niya, yung anit niya dito, 2 sila ng anak niya na naputol. Kumbaga, naglalagas at talaga, damage talaga yung dito niya, sa bulbunan niya. Ngayon, sabi ko, bakit nangyari yan? Paano nangyari yun? Ang problema pala, hindi naman sa nagbibintang, no? Hindi naman sa nagbibintang ako, pero eto yung mga taong dapat yung iwasan. Yung mga staff na ganito, yung aabusuhin ka, tatarantaduhin ka, gagaguhin ka. Eto sila. Nakikita ng mga tao na maganda yung pangalan mo, maganda yung image mo. May mga tao talaga na sisirain yung business mo. Ewan ko kung sinadya ba o sinadya talaga. Kasi na-damage yung buhok. Yung in-apply, scalp treatment, wala namang ano-ano yun. Para yun sa mga balakubak, no? Pero nagka-putol-putol. Hindi na tayo magbintang. Pero, para sa experience namin, may mga tao talagang mapang-abuso, mga siraulo, mga loko-loko, tarantado, nasisirain yung business mo, no? Para lang, ewan ko sa kanila kung ano yung mapapala nila. Kaya, ngayon, para sa mga salon owner, no, mag-ingat kayo sa mga hairstylist o hairdresser na pinapasok nyo, lalo na sa mga nag-uumpisang business, dahil yan yung mga problema natin na magtiwala ka or kahit di ka magtiwala, aabusuhin ka ng mga hinayupak na yan at sa bandang huli sisirain yung pangalan ng business mo. Sasadyain nilang mag-damage yung customer nang sa ganon, yun, taob ka. Buti na lang, no? Buti na lang yung customer hindi ganun ka sama. Hindi siya nag-post online, hindi siya nagreklamo ng malala, pero nagbayad pa rin kami sa damage nun. Pinagamot namin yung buhok niya. Gumastos kami ng malala. At least, hindi nasira yung pangalan namin. Yan lang yung mabuti. Pasalamat na rin kami sa customer. So, sa mga salon owner, ingatan natin yung ating mga taong pinapasok sa business natin. Yung iba dyan, nandyan lang para sirain ka, gamitin ka. Di ba? Hindi naman lahat. Pero meron pa akong kwentong isa pa. 2 pa at marami pa yan. Dahil 9 years na nga ako sa pagpapatakbo ng salon business. At ang kalaban natin dito, yung mga ganyang tauhan na staff na pag-uugali, yung mga ganyang klaseng tao, alam nyo, naniniwala ako, no, na walang magpapaloko o walang maabuso kung walang magpapaabuso. So, ang gagawin natin dito, tayo mga salon owner, magtulungan tayo. Gagawa ako ng grupo para maiwasan natin. Kasi, sakit to sakit ng salon business to
sakit ng services na business to eh. Malala to. Dahil, ang daming mga ganyan na experience, yung papasok dyan, magnanakaw sa business mo, tapos dadamage yung sasadyain yung customer mo. So ngayon, gagawa ako ng grupo para sa ganyan. At kung nga pala, nakalimutan ko para makatulong rin sa inyo. Tuwing gagawa ko ng kontrata namin, kasi may contract kami sa salon namin. Zell Salon, malakas ang salon ng Mindanao. May kontrata kami, di ba? Gagawin ko dyan, ang gagawin ko dyan, lalagay ko sa kontrata na kung merong damage sa customer, eto ba ay sinadya? No, lalo na kung makita ko na sinadya na da-damage yung customer, ang magbabayad doon yung tauhan. Ang magbabayad doon yung hairstylist. Kung mapapatunayan na ito ay sinadya. Kasi damage yun ng company name mo eh. Ngayon, sila yung magbabayad ng customer at kung aalis sila doon sa kontrata nilagay ko na managot ka sa customer at managot ka sa company, pwede ka naming kasuhan. Yan yung ginawa kong diskarte ngayon sa salon namin. At sana magamit nyo rin dahil wala lang mapang-abuso kung walang magpapa-abuso. Diba? Kaya galingan natin mga salon owner at itaas natin ang ating bandera ng Pilipinas ng mga may-ari ng salon, no? Na ipaglaban natin na hindi tayo maaabuso, hindi tayo maloloko. At naniniwala ko na ang pagpapatakbo ng negosyo hindi ganun kadali. Napakahirap, pero tuloy-tuloy lang. Dahil kung masolve mo lahat ng problema, solusyonan mo, tatama rin yan. At nga pala, nakalimutan ko, ang Zell Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao, ay magbubukas na ng franchising next year. Kaya kung nahihirapan ka sa pagpapatakbo ng salon business o anumang business mo ngayon, services business, abangan nyo ang pagbubukas ng prangkisa ng Zell Salon. Pero mga limited lang tayo ha, kasi hindi tayo pwedeng mag-open sa napakaraming tao. Masisira yung brand name natin na na iniingat-ingatan natin. At yan lang, abang-abang nyo kayo. At sa grupo na sinabi ko, ilagay ko yung link sa baba, Salon Business Owner PH sa Philippines. Tulungan tayo. Hindi tayo magkalaban, tulungan, lalo na sa mga salon owner. Bye-bye, trabaho pa tayo dahil ang pagnenegosyo ay walang katapusang trabaho. Bye!